Kaya huwag mong masamain na ibinugaw kong kapatid mo. Iharap mo sa akin kung kanino ko sa binugaw. Sa pagpapatuloy ng demandahan sa pagitan ni Annabel Rama at Nadia Montenegro, kasama ang dalawa niyang alaga, formal nang inihain ni Annabel Rama sa Makati Justice Hall nitong Huwebes, February 23, ang kasong libel laban kay Ina Asistio. Bunsod ito ng umano'y paratang ni Ina na ibinugaw daw ni Rama ang kanyang dalawang kapatid. Bugaw ko lang kapatid daw niya sa Cebu, pinakalalas mo tatanda sa Cebu, at saka pinagsusuot ng sexy mga kapatid daw niya. Alam mo, Ina, ako hindi ko pinagsabihan ng ibang talents ko. Mga kasamahan mo sila, Babo, sila Michelle, lahat sila. Kasi magaling na sila magdamit. Ayos sila, paglabas ng bahay nila, ayos sa kanilang itsura, ayos sa kanilang pagdadamit. Pagmatin sila ng party, ayos sila. Yung sinasabi na parang pinapasok doon mga mini, ng mga ganyan, si Tita sinasabihan kami lagi na kailangan mukha kang star, mukha kang artista. Gusto lang ni Tita for us to dress our age. Never kami sinabihan ni Tita kung sexy man ako manamit. Ano ko yon? Kumbaga, personal na choice ko yon. Sabihan ko naman kayong magkakapatid dahil ang suot-suot nyo lagi, damit ng nanay nyo na niretoke, na hindi bang babagay sa inyo. Kaya sabi ko sa inyo, ang babata nyo pa, ang suot nyo pang madre. Bilang manager, tungkulin daw ni Annabel na tiyaking presentable ang kanyang mga talent. As manager, mahigpit ako sa pagdadamit, sa ayos, sa lahat. Kaya huwag mong masamain na ibinugaw kong kapatid mo. Iharap mo sa akin kung kanino ko sa binugaw. Siyempre, parang kung sasabihin niya gano'n, ang dami namin babae, parang ang dating, lahat kami gano'n. Dahil lahat kami dinadala ni Tita sa Cebu. Kasi lahat lang naman ang nakilala namin doon, puro kamag-anak lang ni Tita. Yes. Tsaka very, I find it very unfair and disappointing that she would say that. Kasi yun nga na, kami friends kami na because of may mga acting workshop na ginawa namin before, it bonded all of us. Pati kami, nadadamay talaga. Minsan pang binweltahan ni Annabel si Nadia Montenegro. Nadia, sabi mo kahapon sa news na naawa ka sa akin dahil malungkot ako. Dahil nakainom akong tranquilizer kahapon kaya malungkot ako. Huwag mo akong kaawaan mong sarili mo. Kasi ikaw puro filing ka lang. Yung filing mo ba, nakakasigurado ka ba na mananalo ka? Kasi hindi ka nagsisimba, takot ka sa simbahan. Dinala ka sa Cebu, Santo Niño, sa labas ka lang nagstambay ng simbahan. Hindi ako sasagot sa mga patutsada mo, sa mga sinasabi mo, mga kasinungalingan, yung mga kabastusan na lumalabas sa bibig mo sa Twitter. Hindi ako papatol sa ganon. Hapon ng Huwebes ding yun, nagsumite si Annabel ng kanyang counter affidavit sa San Juan Justice Hall. Kaugnay ng 3 kasong sabay-sabay na isinampa ni Nadia. Isa rito ay ang attempted murder. Bunsod yun ang pangyayari sa labas ng korte sa San Juan noong January 30, 2012. Hindi ako murderer, siyempre. There's no attempted murder or grave coercion that took place. Masyado na niya akong minamaliit, binabastos. Kaya ako naman lumalaban hanggang kung saan nalabanan ko siya. Hindi ako aatras. Madali magdemanda madali mag-file. Pero hanggang saan yan? Hanggang saan ang PC mo? Supposedly, it should be a child abuse case lang. But it so happens that the subsequent acts of Ms. Annabel Rama after the filing of the child abuse case led to the filing of the other cases. So gusto namin i-clarify na hindi kami nagpa-file just for the sake of filing. Pero isa lang umano ang malinaw kay Annabel. Pasikat na siya. Siguro nga, parang uhaw-uhaw sa TV Parang ngayon na siya nakatikim ng na exposure, kaya I cannot blame her. Samantala, nakatakdang maghain si Nadia ng kanyang reply affidavit sa kasong attempted murder sa March 1, Huwebes. Ang lalim na nun, ha? Anyway, at narito ang mga magnanakaw ng inyong mga siesta sa hapon, ang cast ng Hiram na Puso, starting with Gardo Versosa, Ayan Laurel, at syempre si Candy Pangilinan. Okay, dito muna tayo sa niretoke ang damit. Hindi pala. Original. Okay, Candy, kwentuhan mo kami tungkol sa Hiram na Puso at yung damit mo. Okay. Yung sa Hiram na Puso, hindi ko naman nahiram to sa magulang ko at niretoke, no? Pero ang Hiram na Puso po ay tungkol sa pagmamahal ng ina. Kung to what extent ang gagawin ng isang ina para sa kanyang anak. Okay. At ayan, kailan ito? Kailan ka magpaparetoke ng damit? Okay. March 5 ang simula nito. Ito yung papalit sa slot ng Kokak. Okay. At saka, yung storya nito is,
according to our writer, Okay. walang bida at kontrabida. Lahat kami are reacting to circumstances. and- Interactive. yes. Okay. So, very interesting siya. Okay, sige nga. Pakitaan mo kami ng interesting Mula Gardo. ito sa panulat nila Suzette Doctolero and directed by Andoy Ranay. Yung Hiram na Puso, kung bakit pinamagatang Hiram na Puso, abangan niyo ho yan sa March 5 kung bakit binigay yung ganong titulo Okay. sa seryeng ito. Sige, isang mabilis sa pag-iimbita lamang na hiram na damit. Okay, hiram na puso. Okay. Panoorin niyo po ang Hiram na Puso sa March 5 na po ang simula. This is directed by Andoy Ranay. At kasama namin si Chris Bernal, Mark Heras, Polo Ravales, at syempre si Gina Alahar. At si Machete. Yes, huwag niyo pong kakalimutan. Kinukumbinsi na ho namin si Butch na lumabas dun sa seryeng yun, kaya abangan niyo ho lalo. Yun. Maraming salamat po. Maraming salamat. Salamat po din kay kayo. Celeste Tubianan, Susan Aquino of Symmetria. At you. narito na si Ricky na sana ay maambunan ng kanyang guest na may milyon-milyon ngayon. Ricky and Betong. Oo, Betong, sana nga mabunan ako. Hindi na kita tatanungin doon sa milyones mo. Anyway, Betong, ang galing mo doon sa manicurista, Spooky Night, yung mamaya, no? Opo, Tito Ricky. Oo, parang natural yung acting mo. Imbitahan mo sila para mamayang gabi. Opo, mga kapuso, mamaya na po yan. Ang Spooky Nights presents po Manicurista. Ako po ang lead role po. My first acting po na talagang mahaba-haba po ito as manicurista. Siyempre kasama po ko dyan si Mr. Ryan Eigenman, Charis Solomon, Joey Paras at si Giz. Naku po, yung bata po na napakagaling po, siya po yung magiging anak ko po. Pagkatapos po yan ng many prizes. Okay, mamaya. Sana magka-award ka doon na Betong. Congratulations sa Survivor. Thank you po, syempre sa GMA. At Thank you ang po. kasalang Alvin Aragon at Easy Tarazona. Susunod na dito sa Star Talk TX. Wow, thank you po, Panoorin Star Talk. natin yan. Thank you po, Tito Ricky. Thank you. Can you tell who she is? Now, can you tell the number of years between the two photos? Believe it or not, these photos were shot 10 years apart. No photoshops, no surgeries. Yes, it's a miracle. Meet supermodel columnist endorser Apples Abirin now. I'm actually 43 years old now. I'm turning 44 in June. You know, it's really amazing sometimes, and I do get surprised when people approach me and they say, oh, mukha kang bata. They think I'm in my 30s, you know, sometimes early 30s. Pag swerte, sometimes late 20s. It's really surprising.